Good morning po. Purihin ng Panginoon sa umagang ito ng Wednesday at I hope kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na nararanasan ang presensya ng Panginoon sa inyong mga buhay. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, tayo po ay magsama-sama sa umagang ito para sa ating morning devotion. Ang aking ibabahagi sa umagang ito ay makikita natin sa Colossians chapter 1 verse 10, ganito ang sinasabi, sa gayon makapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Mga kapatid, napakahalaga ang tamang pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, subalit hindi natatapos dito. Kinakailangan hindi lamang natin ito maunawaan, kinakailangan ito ay pinapractice natin o sinasagawa sa ating mga buhay. At meron 3 puntos na iiwan ko sa bawat sa atin sa umagang ito para sa ating morning devotion para lumutang ng higit ang ating hinamong talata sa umagang ito. Una, palaging paggawa ng kabutihan. Ang isang mananampalataya ay gumagawa ng kabutihan hindi lamang sa loob ng church, kundi ito ay ginagawa natin 24/7. O ibig sabihin sa lahat ng aspeto ng ating buhay, nangunguna sa atin ang paggawa ng kabutihan. Doing the right thing even if no one is watching. So tayo ay gumagawa ng kabutihan hindi lamang dahil may nakakakita, lalo't higit kung walang nakakakita. Dahil kapag ganon, ang pinaka-big na audience natin dito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Second, nagpapalalim sa relasyon sa Diyos. So paano ba tayo nagpapalalim sa ating relationship sa Panginoon? Hinahanap-hanap at kinasasabikan natin ng isang mananampalataya ang mga spiritual discipline. So, nasasabik tayo sa ating mga spiritual discipline. So, ano ba yung mga spiritual discipline na tinatawag? Yung pagbabasa ng banal na kasulatan, yung pananalangin, yung pagdi-devotion, yung pag-aaral ng pag-join sa mga Bible study, sa mga ministry ng ating church. So, yun yung tinatawag na spiritual discipline. Sa pamamagitan nito, tayo ay lalago, tayo ay tatatag, tayo ay titibay at higit sa lahat, tayo ay patuloy na mag-aalab sa ating pananampalataya. So, huwag nating pagsawaan yung mga bagay nito upang tayo ay lumago at magpatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Pangatlo, pagsunod sa tawag ni Kristo sa pamamagitan ng sakripisyo. So, yung ating paglilingkod sa Panginoon ay merong kaakibat na sakripisyo. So, yung buhay ng mananampalataya hindi puro pagtatagumpay, hindi puro masasaya. Minsan, darating din tayo sa kalungkutan, sa pagkabigo, at mga pagsubok. Pero ang lahat ng ito ay nagiging dahilan upang lalo tayong tumibay, tumatag sa ating pananampalataya at patuloy na maramdaman yung presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. At sa mga pagsubok na ito, dito natin nakikita yung kapangyarihan, yung kadakilaan, yung katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sa huli, dito ako magwawakas, pagiging mapagpasalamat. So sa lahat ng mga bagay na dumarating sa ating mga buhay, pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat ito ang nais niya sa bawat isa sa atin. Sabi niya sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, be joyful always, pray at all times, be thankful in all circumstances. This is what God wants for you in your life in union with Christ Jesus. Kaya sa umagang ito, patuloy tayong gumawa ng kabutihan, patuloy natin gawin yung nais ng Panginoon sa ating buhay upang patuloy nating maramdaman
maunawaan, makita yung presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. So dumako po tayo sa ating prayer time. Tayo ay manalangin. Gracious and loving God, pinupuri ka namin sa umagang ito ng Wednesday sapagkat isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming natunghayan. Salamat po Panginoon dahil mahal na mahal mo kami, never mo kaming iniwan at pinabayaan. At sa araw na ito, muli mong iparamdam ang iyong banal na presensya. Samahan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin. Ingatan niyo po kami Panginoon sa anumang kapahamakan at higit sa lahat, tulungan nyo kami na maging victorious ang araw na ito sa bawat sa amin. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng mga nanonood sa umagang ito. Ano man po ang prayer na kanilang puso, ipagkaloob nyo po sa kanila. Yung mga humihingi ng magandang kalusugan, pagalingin nyo po sila, dakilang Diyos. At ganoon din po yung humihingi ng mga blessing, iprovide nyo po ang kanilang pangailangan. At nawa, ikaw ang Diyos na patuloy naming makasama sa aming mga buhay. Pinagpipray ko rin po sa iyo ang nangyayari sa Israel at sa Hamas, dakilang Diyos, nawa ay matapos na po ang digmaang ito at nawa maghari po ang kapayapaan sa lugar na iyon. At ganoon din po sa aming minamahal na bansa, sa bansang Pilipinas, i-bless niyo po ang aming bansa, pagpalain niyo po Panginoon upang makapamuhay kami ng maayos. Pinagpipray din namin sa iyo, mga kapatid namin sa ibayong dagat, malayo man sila, kasama lagi sila sa aming mga panalangin. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion para sa araw na ito ng Wednesday. Mga kapatid, huwag po natin kakalimutan yung pagdalo sa ating mga midweek service, sa ating mga prayer meeting. Pagpalain tayo ng Panginoon at lagi nating tatandaan, mabuti ang Diyos noon, ngayon, at pagpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, paalam!